If China were to take the Sierra Madre, that is a clear act of war on a Philippine vessel, we will react. And naturally, we would expect it. Yan ang direktang pagbabanta ni Secretary Guo sa China. Matapos niyan, wala nang sago pa ang nangyari sa Ayungin Shoal. July 5 pa yung pinakahuling clash na may naputulan pa ng daliri. Pero ngayon, matagumpay na namang nakapag-resupply mission ulit ang AFP sa BRP Sierra Madre nang walang pangaharas ng China Coast Guard. Pagigiit kasi ng Chinese Foreign Ministry, pinayagan daw ng China ang AFP mag-resupply mission doon na agad nang pinadagan ng PCG sabay sabing napakasinungaling mo talaga, Mao Ning. Hindi kailanman magpapaalam ang AFP dahil teritoryo at pagmamay-ari yan ng Pilipinas. First of all, we don't need to ask permission from the Chinese government. As far as the Philippine government is concerned, Ayungin Shoal falls within the exclusive economic zone of our country. Natanong naman si Defense Secretary Gibbon na pag inakyat talaga ng China, sa tingin nyo tutulong ang Amerika? Nabubulok na raw kasi ang barko kaya tingin ba ng AFP makikipagpatayan ang US para dyan? Sinagot agad yan sa Secretary Gibbon. Oo, nabubulok yung barko, pero may buhay na nakatira dyan. Di raw papayag ang Pilipinas na patayin tayo ng China nang hindi tayo lumalaban. You're talking about a rusty old warship. How realistic is it to expect the United States to intervene over the fate of a warship like that? There are people in there. That is an outpost of Philippine sovereignty. So we're not talking about a rusty old vessel solely. We're talking about a piece of Philippine territory in there. Kahit ang Philippine Navy itinangging hindi tayo magpapaalam kailanman sa China, gagawin raw ng AFP ang gusto nila nang hindi sinasaguni sa mga Chinese. LT-57 BRP Sierra Madre is a commissioned vessel of the Philippine Navy. It is in Ayungin Shoal or Second Sama Shoal, which is a low tide elevation within our EEZ. We have sovereign rights on the waters adjacent to LT-57 Second Sama Shoal. The Philippine Navy in particular and the AFP in general does not need to seek any permission from any power, any foreign power. We could sail and fly in support of our constitutional mandate. Sa kabila ng matagumpay na supply mission, may presensya pa rin ang China na nakasunod sa AFP. Ang iniisip ng militar, baka may biglang pag-ataking gawin ang China. Yan raw ang pinaka-tinututukan at binabantayan ng sundalo natin. It's really not alarming in terms of the numbers, but what we are really concerned about is their actions towards our own troops. So we keep on repeating that, of course, we will always look out for the welfare of our troops on the contested waters. Hindi tayo dapat magpakakampante sa China. Baka mamaya may sorpresa talagang gawin yan sa atin. Ano sa tingin nyo ang dahilan bakit hindi nang gulo ngayon ang China? I-komento sa baba ang inyong salo.